Kung halimbawa nasa 2 pesos, antayin mo siyang mag-consolidate ng 3 to 6 months. Ibig sabihin ng consolidation from uptrend, downtrend, after ng downtrend, consolidation. Itong consolidation, ito yung angat baba na lang ng 5 to 10%. So, doon yung conviction natin para bumili tayo in 3 to 6 months na consolidation. So, ganun ang ginawa natin sa mga stocks na naispatan natin. Hi, what's up guys? It's Aragorn TV here and welcome to my channel. In today's video, pag-uusapan natin is about stock market. So what about stock market? This is about the art of bottom picking. So before anything else guys, I would like to inform you na napakaganda ng weather natin. Malamig na dito after ng sunstorm last week. Ngayon ay malamig na yung hangin. Ganda ng sikat ng araw. Pagpasensyahan nyo na guys, wala akong maayos na location para mag-shoot ng video kasi wala namang magandang area dito at saka wala akong studio. So pagpasensyahan nyo na guys, medyo mahangin. So without further ado, let's get started. When ba tayo nag-stock market? So, nag-stock market ako guys nung January 2018. From January 2018, nag-start ako mag-stock market na hindi pa ako nag-aaral ng mabuti. So, ano ba yung dapat pag-aralan? So, sa fundamental analysis, dapat alam mo yung kung anong stock yung bibilhin mo, ano yung function niya. But, pag alam mo na yung fundamental analysis, kailangan mo ring malaman yung technical analysis. So ano ba itong technical analysis? Yung technical analysis guys, ito yung alamin mo kung anong presyo, kung mataas o mababa. So nung pumasok ako sa stock market, basta lang ako bumibili, akala ko yun na yung tamang presyo, bumagsak lang siya ng 20%, binibili ko na, pero yung pala is overpriced pa rin, at yung pala is from uptrend na siya at papunta na ng downtrend. So way back in 2018, dun ako na loss guys ng 50% sa portfolio ko. So magkano ba yung 50% na yun guys? So umabot yun guys ng 300,000. Yes guys, tama ang narinig nyo, 300,000 ang na-loss sa akin. Ito yung sa Bicor, ito yung sa Berjaya. So kasi itong Bicor na ito, in 1 week, umakyat siya ng from 5 pesos to 12 pesos. Tapos from 12 pesos, bumagsak siya uli ng 5 pesos. From 5 pesos, bumagsak pa siya ng 3 pesos. So, akala ko sa 3 pesos is yun na yung tamang presyo at baka bumalik agad sa 5 pesos. So, bumili ako sa 3 pesos. Pag bili ko ng 3 pesos guys, in 1 month, bumagsak pa rin pala ito sa 1.50. So, 50% guys nawala sa portfolio ko. So, from that guys, nalungkot ako, nawalan ako ng gana na mag-stock market. So nag-stop ako mag-stock market hanggang sa sabi ko sa sarili ko, okay, iwas muna ako sa stock market. Pag-aaralan ko ngayon ang bottom picking, kung paano ba talaga ang bottom picking. Kasi guys, itong bottom picking, ang bottom picking guys is pinaka the best kung gusto nyong maging milyonaryo sa stock market.
Ang day trader guys, iba sa bottom picking kasi ang day trader yun yung araw-araw sila nagre-risk para mag-day trade. Ang bottom picking guys, ito yung magpo-position ka sa ilalim, mag-position mo sa ilalim, mag-aantay ka lang ng months para umangat yung stock market. So ganun ang nangyari sa ABS-CBN sa virtual portfolio natin. Actually guys, itong pag-aaral ko sa bottom picking guys, nag-umpisa ito doon sa Holcim, nag-umpisa ito doon sa IDC, sa Now, sa TPGI, sa ASEN. Itong ASEN is yung SPH. So marami pa guys na stocks akong pinag-aralan about bottom picking, and ito yung pinaka na record ko sa ngayon kasi ngayon pa lang ako natutong magbilag. But before yan guys, I would like to advise you, so itong video na ito ginawa ko para sa mga newbies na kagaya ko, kagaya nyo, o doon sa mga matatagal na nag-stock market pero lost pa rin sila hanggang ngayon. So kaya ginawa ko itong video na ito para ituro sa inyo kung paano ba mag bottom pick. So unang gagawin natin guys para mag bottom pick, titingin ka muna ng stocks na from uptrend, abangan mo yan na mag downtrend. So magda downtrend dyan in 6 months, in 1 year, 2 years, or 3 years. So antayin mo siya na mag 50% down or 80 to 100% down. Kung halimbawa galing ng 20 pesos, antayin mo siyang pumunta ng 1 peso o kaya 2 peso. Pagpasensyahan nyo na guys, wala akong maayos na location para mag-shoot ng video kasi wala namang magandang area dito at saka wala akong studio. So pagpasensyahan nyo na guys, medyo mahangin. So without further ado, let's get started. Hi, what's up guys? This is vlog number 4 and welcome to my channel. This is Aragorn TV. So in today's video, ang pag-uusapan natin ngayon ay about stock market. So nasaan na ba tayo ngayon? Actually guys, ang ipapakita ko sa inyo yung virtual portfolio natin na nag-gains na ng 24%. Tsaka doon sa gains niya na 24%, saan ba galing yun? Actually guys, galing ito sa Semirara Company, galing sa Bloomberry Resorts, galing sa ABS-CBN. So, ilan na ba ang gains natin sa Semirara? It's 4.28%. Sa Bloomberry naman, 15.28%. Sa ABS-CBN, 84%. So, ang total gains natin is 24,963 from 100,000 pesos. So, that's 24.61% ng 100,000 na investment natin. So, paano ba natin na ispatan itong mga stocks na to? So, sa video ito, papaliwanag ko sa inyo kung paano natin nabili ito, paano tayo nagposisyon. Paano ba natin malalaman kung it's the right time to buy na ba or goodbye. So without further ado, let's get started. So kung makikita nyo dito guys, ito yung ABS-CBN stock chart. Sa monthly chart, makikita nyo guys na bumagsak siya from the year 2015. Makikita nyo guys from November 2015 all the way to September 2020. Yan guys. So in 5 years, downtrend na siya ng 89.85%. So bakit siya nag-downtrend ng ganyan?
Well, kung maalala nyo guys, nung year 2015, yun yung year na presidential election campaign. So from that year, kung makikita nyo, sunod-sunod na ang landslide ng stock candlestick nito. So makikita nyo yung candlestick, puro sell signal. From 65 down to 6.66. Hanggang sa ngayon na nga, nag-down na nga ng 6.66, kaya marami ng mga nagbentahan dito. Actually guys, dito nakita ko doon sa mga disclosures, nagsibenta yung may-ari. So mismong may-ari guys, nagbebenta na pala ng kanyang stock shares. So kung mapapansin nyo, bakit sa 6.66 nag-stop? So kung titingnan nyo guys, 20 years ago, kasi dito mahilig ako tubingin ng mga stock prices kung saan ba na nag-i-stop, saan ba nagbo-bottom. So kung mapapansin nyo guys, 20 years ago, on the year 1993, actually ang ABS-CBN, ang stock rights offering nito is from 3 pesos. So from 3 pesos, nung 1992, 1993, nasa 6.66 yung presyo niya, same price this year. Yan, makikita nyo dyan guys. Oh. So dito siya nag-stop bago siya umangat, bumalik sa 13.43 na kung saan nagbigay ng 90% gains from 6.66. Yan, makikita nyo dyan guys. Yan, from 1993. Bakit siya umangat ng ganyan? Bakit mo binili? Bakit mo naispatan? Paano ang conviction mo? So, ipapakita ko sa inyo guys sa daily chart. Ayan. Ito ang daily chart niya at na-i-announce na nga sa Congress na in favor of votings na mas lamang yung votings na hindi na i-renew yung franchise, biglang nag-downtrend. Ayan. Ito, from market opening, from 15.20 pesos, bumagsak siya ng 52%. From 15 pesos to 7.22. So, ganyan kasama pag mayroong mga bad news sa stock market, especially sa political. Pag political ng usapan, yung mga stock prices biglang bumabagsak. So, from 15 to 7.22, naglaro na lang siya sa dito guys, sa 7 pesos. Yan. In 70 days, naglalaro siya sa 7 pesos. So, paano ba tayo pumasok dyan? Kung makikita nyo guys, dito, ayan, magmula sa 6.66, umakyat siya sa 7.15. From 7.15, naglalaro na lang siya dito sa exponential moving average na 10. So, sa EMA 10, naglalaro na lang siya sa 7 pesos. Kung makikita nyo, ayan guys, oh, 7 to 7.50. So, from here, pumusisyon na ako dito guys from 7.20. Kasi nakita ko, dyan na lang siya nag-hold. Kaya naman, hinayaan ko lang siya guys na nandyan. Just in case naman, kasi pumasok ako sa 7.27. So, paano ba tayo pumasok? Yan, 7.27. So, pumasok tayo dyan. Ang cut loss ko naman dyan, pag sakaling bumagsak pa, kasi 6.66 guys yung 52-week low. So, inaasahan ko pag nag 6.60 yan, magka-cut loss ako sa 6.60. Kasi willing naman akong malos ng 9% kung sakaling hindi siya mag-uptrend. Pumusisyon na tayo sa 7.27 at nag-ready tayo na mag-cut loss sa 6.60 kung gagawa ng 52-week low. Kasi pag gumawa ng 52-week low, yung 6.60 guys, pwede pang bumagsak yan ng hanggang 5 pesos or bumalik sa 3 pesos. So, ganun ang mag-bottom picking. Kailangan handa ka na mag-cut loss. Kasi na-experience ko na yan way back on 2018. Bumili ako ng stock price from 5 pesos, bumagsak na 3 pesos, pumasok ako sa 3 pesos, tapos bumagsak pa siya ng 1.50 pesos.
So, ang laki ng loss ko nun guys. Kaya from that time, sabi ko sa sarili ko, pag-aaralan ko yung bottom picking kung paano nag-work ang bottom picking. So, with a span of 1 year, almost 1 year and 6 months, sa 10 stocks guys na tinignan natin, nag-works well yung bottom picking natin. So, magkano ba ang gains natin from 7.27? So kung pag-uusapan natin ngayon guys, from 7.27, nag-close ngayon sa 13.50, 85.72% na. So, ganyan kalaki guys yung gains natin pag nag-bottom picking. Pero, ang bottom picking guys, risky naman siya. Risky siya, high risk, high reward. So, gaya ng sinabi ko guys, bago kayo mag-bottom picking, pag bumagsak, bantayin nyo maigi. Halimbawa ito, bumagsak dito guys, wag muna kayong bumili, antayin nyo guys na bumagsak ng 50% or 80% to 90%. So pag bumagsak na ng 90%, tignan nyo guys kung saan yung pinaka bottom part. Ayan guys, dito sa year 2003, kasi dyan maraming nag-bottom dyan, tapos umangat dito, bottom uli, umangat na naman. Ayan guys. So, wag kang basta bumibili ng stocks na nag-bottom unless nag-consolidate na siya, kasi ang stock market guys, 3 seasons lang yan. Pag sinabing 3 seasons, ito yung uptrend, ito yung downtrend, tsaka yung consolidation. So pagkatapos ng uptrend, magda-downtrend yan guys. Pagkatapos ng downtrend, magko-consolidate. So ilang months ba ang span ng uptrend? Normally inaabot yan ng 6 months to 1 year. Pero kadalasan in 6 months pa lang bigla nang nagda-downtrend. So ang downtrend guys, hindi natin masabi kung ilang months aabutin. Minsan 6 months, minsan 1 year, minsan 2 years or 3 years. Ang consolidation guys, ang consolidation naman in 3 to 6 months nagko-consolidate yan. Pag sinabing nagko-consolidate, nag-iipon na yung may-ari ng stock. So marami na mag-iipon. Kung makita nyo guys na marami ng green candlesticks, ito, makikita nyo dito guys, marami ng green candlesticks dito. Mas marami ang green candlesticks, ibig sabihin nag-iipon na yung mga stockholders. Tapos nung araw na ito, bigla nilang binomba from October 5 kasi ito yung balita na magkakaroon daw sila ng show sa ibang channel. Ito yung sa TV11. So after umangat dyan, umangat dito ng 49%, the other day bumagsak naman. Okay, and bumagsak ng 28%. So today umangat na naman siya up to 50%. Ayan, kasi kagabi meron na naman balita si Karen Davila about sa TV show nila. So yun lang guys. So I hope you enjoyed this video. So maglalabas pa ako ng mga tutorial kung paano ba ang mag-bottom picking. So thanks for watching. Bye.